Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang pagmamahal, ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumataan sa templo ng buong banal, nagpupuri walang manggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Natitipon tayo ngayon dito sa pambansang dambana na kung saan dito po nagmumula ang ating pag-asa at pagpapala. Pagpalain po natin ang bawat isa. Alam ko, yung iba sa inyo galing sa maghapong trabaho. Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Paano ba maging magulang? Paano maging isang ama? O paano maging isang ina? Nakikita niyo po ba ang inyong sarili? Lalo na yung mga dalagat binata, na darating ang panahon, ako'y magiging isang daddy. Ako ay isang magiging mommy. O yung mga may asawa ngayon, ano po masasabi nyo sa pagiging asawa? Ano po ba ang, how will you rate? Yan, ano? How will you rate yourself as a parent, halimbawa, to your children? Ano po ba? Pasang-awa po ba o mataas ang grado ninyo? Ayan, ano? Sa pagiging magulang. Ang kapistahan po natin ngayon ay si San Jose bilang kabiyak ng puso ni Maria. Buruin niyo po, pagiging husband ni Mama Mary, ginawa pa ng simbahang isang malaking kapistahan. Sa katunayan,
matagal-tagal na po tayong hindi nakakakanta ng papuri sa Diyos dahil Kwaresma. Pero naging exemption ito. Bakit? Dahil kay San Jose na kabiyak ng puso ni Maria. Ano ba ang meron doon sa pagiging kabiyak ng puso ni Maria? Minsan po ay tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano ba ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa iyo bilang isang asawa ng iyong husband? Ano ang pinakamasakit na pwedeng gawin ng husband mo sa iyo? Tatanungin ko po yung mga nanay dito, mga wives, ayan, mga wives. Ano po ang nakikita niyong pinakamasakit na pwedeng gawin sa inyo ng inyong asawa? Ipagpalit. Ayan, aray. Diba? Magkaroon ng iba. Ouch. Agoy. Ngani. No? Matsakit. Di ba? Matsakit. Gayon pa man, palagay ko po, sasang-ayon kayo sa akin, na ang mas masakit na pwedeng gawin sa inyo ng asawa, hindi yung iwang kayo bilang mga asawa o wife. Mas masakit kapag siya ay hindi naging mabuting ama sa inyong mga anak. Tama po ba ako? Tama po ba? Mas masakit yun. Sabi nga ng ibang inanay, ako na lang ang saktan mo, ako na lang ang pabayaan mo, wag mo lang pababayaan ng anak natin. Tama po? Ayan. Alam niyo po, yung ating pagdiriwang ngayon ay nagmumungkahi kung paano maging isang ama o responsabling ama. Yung ebanghelyo tungkol po sa kakayahan ni San Jose na maging responsable. Kakayahan ni San Jose to be responsible and to be committed. Na kahit masakit sa kanya na si Maria ay nagdalang tao, bagamat never been kissed, never been touched by Saint Joseph, masakit sa kanya iyon, na tila may parang may nakasalisi yata sa akin. Di ba? May ganun, ala? Pero hindi. Hindi niya inayaan ang kanyang emosyon o yung sakit ang gumawa ng desisyon sa kanya. Kung hindi yung pagiging responsable niya kay Maria at pagiging responsable niya sa harap ng Diyos. Bakit kanyo? Nung nangusap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel sa panaginip na huwag hiwalayan si Maria at patuloy itong pakasalan, ito ay kanyang ginawa. Dahil sa pagiging responsable niya. Ang isang susi po ng pagiging isang magulang ay ang pagiging responsableng kabiyak o esposo at esposa. Opo, mas masakit talaga pag napabayaan ng anak. Pero, ang susi para hindi mo papabayaan ang iyong anak, mahalin mo ang iyong asawa. Ang susi ng pagiging mabuting magulang ay pagiging mabuting asawa muna. Yun ang unang-una. Kasi bakit? Marami po akong naririnig. Marami kong naririnig na ang priority na nila yung anak nila. Tama po? Napapabayaan na yung asawa. Hindi na nga nakukumusta. Hindi nga nakikita kung ano nang sinusuot na damit eh. Hindi na niya alam, butas na pala yung pundilyo ng pantalon. Hindi niya napapansin yung asawa niya, bagot na sa bahay. Nangangailangan na ng oras, ng pansin, kailangan mo na ipasyal siya. Pero hindi mo napapansin. Bakit? Totoo na tuong ka sa mga anak mo eh. Ang first priority pa natin, kahit 100 pa ang anak ninyo o isa, yung asawa niyo pa rin. Dahil yan ang susi. Yan ang nakikita ng lumalaking anak. Ang bait-bait mo nga, kunyari, akong anak mo,
Ang bait-bait mo nga sa akin, lahat ng gusto ko, layo ko, binigay mo. Pero nakikita naman kita, pinababayaan mo nanay ko. Nakikita naman kita, minumura mo yung tatay ko. Sa tingin niyo po ba, uubrahin sa akin? Ang tatatak sa akin, kung ano yung nakikita ko sa inyo bilang mga magulang. Kaya wag niyo po nga alisin sa prioridad yung inyong mga asawa. Yan ang susi ng pagiging isang magulang. Di po ba? May mga pangyayari po dito. Napamahal ka sa isang babae na may anak na sa iba. Halimbawa, maraming ganitong cases, di ba? Ang nagustuhan mo, ang bigla mong nakaramdaman na mahal-mahal mo yung babae, pero may bonus. Ano yung bonus? May 2 ng anak o isa. Sa isang kadahilanan, iniwan siya nung mga tatay nung kanyang mga anak, o kaya pumanaw, napamahal ka sa kanya. Hindi po ba maraming mga kwento, tunay na pangyayari, yung lalaki, bagamat hindi niya anak, yung anak ng kanyang magiging asawa, ganun na lamang niya mahalin yung mga bata na parang kanya na rin. Di ba? Na parang kanya na rin. Parang tumayo na siyang tunay na ama. Kahit hindi niya kadugo, yung mga bata. Kahit sa iba pang ama yan. Pero dahil mahal na mahal niya yung babae, dahil mahal na mahal niya yung kanilang ina, ganun na lamang ang turing niya sa anak nung kanyang mapapangasawa. Inangkina niya na parang sarili niyang dugo at laman. Ganun ka-powerful ang pagiging responsable at mapagmahal sa asawa. At yun ang binibigyang diin ng ating pagdiriwang ngayon. Si Jose, nakabiyak ng puso ni Maria. At least mga tatay, di ba? May piyesta naman sa pagiging tatay pagiging husband, no? Pagiging husband, minsan, di ba, itong mga lay minister natin, minsan hindi tayo napapansin, di ba? O ngayon, ito may piyesta para sa mga husbands. Nasaan ang mga husbands dito? Taas ang kamay. Nasaan yung mga husbands, housebands, o kung ano man ang tawag? Ayan, palakpakan natin itong mga husbands na ito. Baka hindi na napapalakpakan sa bahay yan. Dito malang simbahan ng Quiapo, mapalakpakan yung mga husbands natin. Ayan, no? Idinarangal po namin kayo, pinupuri po namin, pinasasalamatan namin kayo dahil sa inyong natatanging papel sa buhay ng isang pamilya, sa isang tahanan. Kami po ay nagbibigay pugay sa inyo dahil sa inyong pagiging responsableng mga asawa sa inyong mga esposa. Ayan. Kaya mga kapatid, ipagdangal po natin ang pagiging husband. Isang dignidad, isang tawag ng Diyos o isang bukasyon ang pagiging husband, sa pagiging esposo, sa pagiging asawa sa kanilang mga esposa. At magmumula dito ang pagiging mabuting mga magulang sa kanilang mga anak. Amen.